Ang closed-circuit television na ito ang naging susi ng General Trias Police para matukoy ang pumatay kay Ruby Castro. Ilang oras bago ang krimen, nahagip ng CCTV ang kasambahay na si Vanessa habang kausap ang biktima. Anong ginagawa mo? Ba't mo tinatakpan? CCTV yan! Huwag mong takpan! Nakita rin siya na tinatakpan ng puting tela ang CCTV. Dahil dito, May 27, 2024, agad ikinasa ang isang hot pursuit operation ng General Trias Police laban sa suspect. Bakit ngayon ka lang? Tagal mo kanina pa ako rito eh. Traffic eh. Ano, dala mo na ba? Oo. Ganito ba to? Tatakbo! Ang pulis to! Boss, ano to? Hindi akin to, pinabili lang. Kana. Nahuli sa Caloocan City ang kasambahay na si Vanessa Hilado. Hindi lang yan ang krimen mo. May dapat ka pang ipaliwanag sa amin sa presinto. Parang awa niya na po. Sumama ka na lang maayos. Tara na. Boss, may mga anak po ako. Naghanap kami ng merong possible na nakakakilala kay Vanessa na asset din. So doon po kami nagsimula social media, kakilala ni Vanessa na naging asset rin ng pulis. Habang dinatakip si Vanessa ng mga pulis, Boss, sabi ko po sa inyo, pinabili lang ako. Hindi ko po alam na droga pala ang laman yan. Eh, itong Lilo at Singsing, kanino ito? Sa kaibigan ko po, Hindi kaya ang nagmamay-ari niyan ay ito? hindi ko po alam yan, sir. laking gulat ng mga pulis sa siniwalat ng kasambahay. Ayon kay Vanessa, hindi daw siya mag-isa sa nangyaring panloloob sa bahay ng kanyang amo na si Ruby. Napag-utusan nino. Si Ate Rebecca at saka si Don po. Inamin ni Vanessa sa mga operatiba na kasama niya sa paggawa ng krimen ang kanyang kinakasama na si alias Dondon at ang parlorista at kaibigan ni Ruby na si Rebecca. O basta, yung mga alahas nasa second floor. Alam ko nandoon yun. Baka magising po si Madam. Kaya nga bibilisan natin, hindi ba? Kaya nga kasama mo ito si Dondon eh. O basta, kung ano man makukuha nyo, paghahati-hatian natin. Kasi nga ang unang nahulihan namin ay ito nga si Vanessa. Nung during the course of investigation, nalaman natin na isa sa nagplano si Rebecca. Nagulat po ako nung sabi niya na kaya ko daw yung loob ko. Sabi ko, ano po yun? Sabi niya, papasok kita dun sa kaibigan ko. Pero patayin ko daw. Matagal na po silang magkaibigan. So, ito si Rebecca, siyang nakakaalam ng mga ginagawa, pinupuntahan nitong biktima po natin. Ayon sa anak ng biktima na si Jake, napapadalas daw ang pagsasama ni Rebecca sa kanyang nanay. Sinabihan ko lang po yung mother ko po na wag po masyado magsasama sa mga tao po doon. Hindi ko naman po inaasahan na ganun po yung magiging yung closeness po nilang dalawa. Kaya nakikita ko pong masaya siya eh. Di inayaan ko na lang po. BFF tayo eh, di ba? Sige na, pili na. Talaga, madam? Oo. Madam? Yung pipiliin ko ba, akin na rin pagkatapos? BFF lang tayo, hindi magkamag-anak, ha? Madam, ang ganda! Siyempre, 18 carats yan! Malakas din ang kutob ng pamilya ni Ruby na sangkot si Rebecca sa pagpatay sa biktima. Mga pang panahon na alam niya na yun. Alam niya na pasikot-sikot ng bahay. So, alam niya rin kung saan nakatago yung mga alahas ni Ruby saka yung pera. Pero hindi katulad ni Vanessa, si Rebecca nagkusang loob para sa pamilya ni Ruby na tumulong sa lamay ng kanyang kaibigan. Nagpresenta nga siya na, sa misis ko na tutulong daw sa burol. Kaya may kasama siyang katulong yung
tagahugas, pati yung bata. Sinama dito sila, tatlo sila eh. Nung kinamagaan, dito na siya eh. Malapit pa naman kayo ni Ruby. Siguradong nagdadalamhati ka rin. Hanggang ngayon nga po, hindi pa ako makapaniwala. Kaya eto, ginagawa ko ang lahat para makatulong sa pamilya. Pero nang malaman ni Rebecca ang pagkahuli kay Nessa, unti-unti raw nag-iba ang kanyang kilos. Noong nabalitaan niya na si Vanessa na huli, hindi na siya mapakali. Sandali, saan ka pupunta? Kuya, uwi lang ako sandali, may kukunin lang akong gamit. Akala ko ba tutulungan mo ulit dito? Bakit aalis ka agad? Kuya, babalik naman ako agad eh. Sandali lang ako. May kukunin. Gusto pa nga umalis, may dala ng backpack eh. Nahuli na ang kasambahay na si Nessa. Ganun ba, kuya? Mabuti naman. Makukulong na yung gumawa kay Ma'am Ruby. Kuya, sandali lang. Nang makarating ang mga pulis sa Lamay, dito na nila hinuli si Rebecca. Kayo ba si Rebecca? Ako nga. Bakit ho? Tara ho sa presinto, may kailangan ho kayong ipaliwanag. Anong kailangan ko ipaliwanag? Nandito ako, tumutulong sa burol ng kaibigan ko. Tapos ginugulo niyo ako? Anong kailangan ko ipaliwanag? Kayo daw ang mastermind sa pagpatay sa kaibigan niyong si Ruby. Sige na, mama na lang. Nagkakamali kayo, hindi ako yon! Ano ma'am, mama na lang ho kayo na maayos ma'am. Hindi ako yun eh! Tara na, Hindi ako yon! Kasi yung mga kriminal po, sa totoo lang, napunta pa talaga sa crime scene. Bakit? Ang purpose nila, alamin kung nahagip na sila or abot na sila ng investigation ng kapulisan. And to erase the doubt na isa siya sa mga prime suspect. Sa isinagawang follow-up operation, nahuli rin ng mga kapulisan ang ikatlong suspect sa krimen, ang live-in partner ni Vanessa na si Dondon Pascual. Ikaw, Rolando Pascual, ay inaaresto namin sa salang robbery with homicide. Ikaw ay may karapatang manahimik at magsawalang kibo. Sige na, sumama ka na maayos. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, si Dondon ang katulong ni Vanessa habang sinasakal ng biktima. Ano ba talaga ang totoong nangyari? Wala po akong kinalaman. Nasa kusina po ako noon. Nakita kong inaano ni Dondon si Madam. Sir, di totoo yan. Dalawa po kami. Katunayan, di ko kayo mag-isa yun eh. Di ba sabi ko pa nga sa'yo, tulungan mo ako? Kaya ayun sir, tinulungan niya ako. Pero ang may pakana po talaga niyan si Ate Bekbek. Oo. Gusto po talaga ni Ate Bekbek. Natirahin ko na si Madam. Unang-unang pasok ko pa lang. Ay, huwag kang sinungaling. Paano niyo sasabihin na ako ang mastermind? Eh, wala nga ako doon. So, hindi lang simple-simpleng ano na yan talaga pag nanakaw. Pinagplanuhan. Nakausap ng Pinoy Crime Stories ang tatlong suspect sa pagpatay kay Ruby. Paano nga ba nangyari ang krimen? Ayon kay Vanessa, si Rebecca daw ang nag-utos na patayin ang amo na si Ruby. Na-brainwash lang po ako kay Ate Rebecca. Kasi sabi niya, kung matagumpay na kami, hati-hati kami sa pera, tapos mapadalan ko yung anak ko sa probinsya. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, pasado alas 8 ng gabi nang umuwi si Vanessa mula sa inuman. During that time, wala po siyang kasama doon. Ang nandun lang po itong mga suspects po natin. Papasukin mo tong si Dondon. Magtago ka sa CR. Habang abala si Ruby, pinapasok ni Vanessa si Dondon sa loob ng banyo. Nasa CR na yung lalaki. Opo, pinapasok nga nito ni Vanessa. Nasa CR. So may plano talaga sila. May kalibin po itong si biktima natin na 1 week pa lang nakalibin. Ikaw, Nessa, takpan mo yung CCTV. Nang makaramdam si Vanessa na papasok na ang biktima sa kwarto, tinakpan nila ang CCTV. Ay, ang tigas talaga ng ulo mo! Nung himungit kumulang nga po ng in between 9 to 9:30 yung pang sasakal
sa biktima. Binigyan po ako ng panyukod niya. Tapos po, hindi ko po talaga kayang butayin po talaga si madam. Sa tuwing hindi ko talaga kaya. Tapos lumapit po si Ivan. Yun na po ang nagpatuloy po. Sinubukan pang tumakas ni Ruby. Dito na raw pinagtulungan ng dalawang suspect na sina Vanessa at Dondon ang matanda. Nung hindi kaya nung lalaki, nung alias Dondon, humingi na siya ng tulong kay Vanessa at sila na yung dalawang kumila at nagpigpit doon sa panyo para mamatay yung biktima po natin. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, unti-unti siyang nawalan ng malay at kalaunan ay binawian ng buhay. Yung nag-abot po ng pansakal na panyo, si Vanessa. Nung una ay tinatanggi niya, tinuturo ay si Dondon lang. And nung nakausap uli namin, nalaman namin na pinagtulungan talaga nila. Tiwa-tiwa tayo! Na-recover natin kay Vanessa, na-recover natin yung ibang valuables na ninakaw nila. Pero mariing itinatanggi ni Rebecca ang paratang ni Vanessa sa kanya. Sa totoo lang po, wala talaga akong kinalaman nito sa problemang ito. Ipinasok lang nila at turo lang. Kung ikaw baga sa kalagayan mo, kung may kasalanan ka, alam mo may kasalanan ka, tatakas ka na. Tatakbo ka na kasi alam mo may kasalanan. Pero wala eh. Wala akong iniisip ganun. Kasi wala akong alam sa pangyayari. Tumulong pa nga ako sa pulis. Si Dondon hindi itinatanggi ang pagiging sangkot niya sa krimen. Hindi po ako nagsakal po nung babae. Ako po yung binigyan po ako ng panyukod niya. Tapos po, hindi ko po talaga kayang butayin po talaga si madam. Dahil sa matibay na ebidensya na nagtuturo sa tatlo, nahanap sina Rebecca Centino, Vanessa Hilado at Dondon Pascual sa kasong robbery with homicide. Ang sinampa po natin sa prosecutor ay case ng robbery with homicide. Ito po ay isang special complex crime. Sakaling mapatunayang nagkasala ang mga akusado, maaari silang makulong ng 20 hanggang 40 taon sa bilangguan. Kumbaga, robbery, tapos pinatay pa nila yung kanilang biktima. Sa pagkahuli sa mga suspect, hangad ng pamilya ni Ruby na mapanagot sila sa batas. Sana di na po sila makalabas po para hindi na po nila maulit sa ibang tao yung ginawa nila. Alam ko kung nasa maayos na siyang kalagayan po. Mahal na mahal ko po, nanay ko. Hanggang sa susunod na Sabado, sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako si John Consulta at ito ang Pinoy Crime Stories.